good morning sa ating mga ka-work, ka-business and ka-partners all over the world. So, ating ipagpatuloy ang ating nasimulan sa ating sinasabing SSS update. So, nung pumunta naman ako sa SSS main branch, dahil nga nandoon na rin naman ako, gusto kong maghulog ng SSS West Plus nga, hindi ako nakapaghulog dahil nga may cut off. So, ang nangyari, since nandoon na rin naman ako, actually meron na rin akong SSS. Kaya lang yung SSS ID card ko is napakaluma. So, magnetic swipe siya, hindi siya basta lang siya, considering as lifetime mo na ID. So, ang gusto ko is magkaroon, dahil nga nagkaroon ng update ang SSS card, yung tinatawag nila na SSS Humid ID card, dahil nga sa parang ATM na rin, doon mo makukuha ang iyong mga claims. So, gusto kong mag-apply. So, nung pumunta ako sa SSS main branch, nung nag-inquire ako na mag-open ng or mag-apply ng bagong SSS ID, ang sabi, nationwide pa daw na naka-offline. So, hindi natin alam kung kailan ulit sila mag-a-accept ng sinasabing registration or yung mag-a-apply ng Humid ID para sa SSS. Kasi ang purpose po ng Humid ID, doon na po ilulink natin ng ating, kung may mga claims tayo, may mga tawag doon, halimbawa nag-apply ng loan, nag-apply ng maternity leave or maternity benefits or sickness benefit or burials or any source or any fund na mula sa SSS, doon papasok sa mismong sinasabing Humid ID, kasi ang Humid ID is considering as ATM. Hindi pa po ako sure, disclaimer lamang po, correct me if I'm wrong, kasi nga i-compare natin sa sa Pag-ibig. Ang Pag-ibig kasi dalawa ang aking nalalaman or tatlo. So, ang loyalty card nila, ang SSS Pag-ibig Loyalty Card Plus, naka-powered po siya ng Union Bank at saka Asia United Bank. So, kung halimbawa naman na ang SSS, kasi nga since ang topic natin ngayon is ang SSS contribution at saka SSS update. So, kung halimbawa mag-a-apply nga tayo ng any amount from SSS agency, doon nila ihulog sa sinasabing SSS Humid ID. So, ang SSS Humid ID considering as bank, hindi ko alam kung anong power niya. Pero may napapanood ako usually sa mga nagbablog, especially sa SSS din, na powered pa rin siya ng Union Bank at saka tawag dito, Asia United Bank. Pero nag-a-accept sila ng mga tawag doon, PisoNet ba or BankNet. Now, as long as na yung bank is connected sa kanilang agency, so pwedeng doon mo parang ililink mo lang yung account mo or yung bank details mo doon, kung gusto mo na doon mo makukuha. Kung halimbawa wala ka pong SSS Humid ID or pa yung isang ID na na updated ng SSS, kasi nga ang SSS ID po, considering na po siya na na, 'di ba usually kapag nag-a-apply tayo ng mga documents, laging hinihingi is 2 valid ID. So, kapag nagkaroon po tayo ng SSS ID, it's either one valid ID na po siya or primary or secondary, kasi nga tulad sa akin, parang ang dami-dami kong ID kasi nga 'di ba, meron akong passport, meron akong SSS ID, meron akong Loyalty Card Plus, meron akong OFW card. So 'di ba, dahil nga marami tayong ID, so depende ko usually ang ginagamit ko yung dalawa lang, let's say Loyalty Card Plus or SSS, pero ang lagi kong ginagamit is yung aking passport. So, yun po ang lagi kong ginagawa. So, yun lamang po ang medyo update natin, na kung halimbawang gusto natin mag-apply, mag-inquire pa rin tayo, dahil nga ang nangyari is nagkaroon ng update sa SSS. So, ang nangyari doon sa SSS, hindi ako nakapag-apply ng Humid ID gawa ng sinasabing naka-offline pa. So, wala pa silang forecast or wala pa silang schedule kung mag-a-accept or tatanggap ng application para sa
SSS UMID ID. So kung inyo pong nagustuhan ng aking video, paki-follow, paki-like, paki-share, and don't forget to click the notification para mas maging updated pa po kayo sa ating mga susunod na video. Jinjuan na Patindod at your service.